ngunit para na rin sa ating lahat. So, ayun no, nung last episode natin, napagkwentuhan natin ang lahat tungkol sa World Teachers Day. Nag-present si Kuya Akim ng isang PowerPoint presentation na nakapaloob ng mga impormasyon patungkol sa mga anyong tubig sa ating paligid. So, base doon sa ating kwentuhan, no, medyo na-enlighten tayo sa importance ng ating mga yamang tubig. So, ngayon, kamusta ba ang ating mga Team Kalambag? Unahan muna natin si Kuya Akim. Hello, Kuya. Ako talaga ang nauna. No? Ayun, maraming salamat, Alexa. So, ayun, ayos lang din naman. Then, next week, seminar na namin sa FSO. Kumbaga, field study, no? Kasi we are prepared to be sent to the end for the field study. So, I'm so excited po na magka, mag-FS na kami. And parang one of the chapters of my life as a fourth year student na rin as well. So, ayan, God bless sa ating lahat. And happy Teachers Day nga pala, no? Dahil ngayong araw to ay World Teachers Day. Ayan. At yan yung pag-uusapan natin. So, di ko muna masyado i-spoil. Ayan, sige. Si Roger naman. Kamusta ka, Roger? Alam ko, tagal ka namin hindi nakita sa araw. Mga Ito, September. Oo, sige. Kumusta ka ngayon, Roger? thank you, Akim. Ito okay lang. Medyo okay naman yung pag-aaral ko. Pag-aaral namin. I mean, pag-observe namin sa school kung saan kami dineploy ng aming school. Siguro baka masasabi ko lang, okay lang yung pag-observe at kahit na paano excited na rin sa practice teaching kasi ang lang namin sa practice teaching ay kumbaga kinumbert na lang nila ng finals para yun na lang daw yung magiging last requirements namin sa school. Tsaka tawag doon ngayon lang din ako na-join kasi nga medyo busy yung school namin kaya ayun. Yun lang yung Ayan, Roger, no? Thank you so much. Kasi pagkakalam ko magka-year level kami ni Roger, pero parang nauna siya nag-FS. Nauna siya nag-FS sa akin. So, ayan, thank you so much, Roger. And of course, God bless din sa FS mo dyan. So, ayan, si Daisy naman yung tatanungin natin. Kamusta ka, Daisy, sa araw na ito? At nung mga this week, kamusta ka this week? Kasi nagkausap naman Hello. tayo last week, diba? Bago po, Happy World Teachers Day po muna sa lahat po. Hindi lang po sa mga guro, kundi pati na rin po sa ating mga magulang. So far po, okay po. Medyo busy lang po ngayong week po, pero kinakaya naman po. Ikaw naman po, Ate Hana, kamusta ka po? So, hi everyone! Ayun na nga. At yung week ko is sobrang blessed kasi syempre dahil nagpahinga rin naman ako dyan sa pag-aaral. Pero at the same time, nasa po ako ngayon, nasa Costelejo, Zambales ako para yung sumama-sama sa mission ng aking tito na pastor. So, ayun, masaya naman po yung buong week. Sobrang nakaka-bless, sobrang talagang nakakatuwa, nakakatulong pa rin kahit sa mga bata na nakikilala at the same time. At saka, yung sa Teacher's Day naman, so ayun, syempre, at pinuntahan ko rin yung mga dati kong teachers nitong mga nakaraang araw, before Teacher's Day. Kasi yung teachers ko ng elementary at saka yung teachers ko ng high school, syempre. Doon sa mga, nagbigay rin sa akin ng inspirasyon para hindi na hanggang doon na lang yung pag-aaral ganun. And yun, yung buong, talagang sobrang napakasaya ng buong week ng buhay ko. Talagang blessed na blessed. Back to you, Kuya Kim. Ayan, when you say, Castillejo, Zambales, may naalala ko tuloy si CJ Apiasa kasi taga Castillejo, Zambales siya pagkakaalam ko. Ay, taga Castillejo, talaga sa Zambales. So, ikaw naman, Alexa, kamusta ka this week? So, okay naman. Kagaya dati, nagmamanage pa din sa mga schoolworks, organizations. Pero in terms sa World Teachers Day, full month kasi yung preparation sa school namin. So, bale,
nagre-raise kami ng funds para sa token sa aming teachers, which is kahapon ang annual celebration talaga namin ng World Teachers Day, October 4. And whole day po, nag-program kami from 7 to 11 a.m. Then, super nakakapagod talaga kasi we were there at 4 a.m. call time para sa prep ng aming program. So, medyo nakakapagod talaga, walang tulog. Pero kinakaya para rin naman mai-repay natin ang mga sakripisyo ng ating mga guro. So, in terms sa World Teachers Day, binabati ko po ang lahat ng Happy World Teachers Day. October 5, di ba? Oh, okay. So, para sa mga sakripisyo ng ating mga guro, hindi lamang ng ating mga guro o sa lahat na nagtuturo sa atin, lalong-lalo na sa ating mga magulang, binabati po namin kayo from Team Kalambag. Binabati po namin kayo ng Happy World Teachers Day. Ayun. Mm. Ayan, no, maraming salamat, Alexa. Pero bago ang lahat, no, mari mo bang isa lahat muna yung mga napag-usapan natin nung last episode? Kasi alam kong gusto rin nilang, kumbaga, just a little bit, lang, recap, ganon. Kung ano ba yung napag-usapan natin last episode? Oo. Alexa? Hindi ko po narinig. Ay, ayan, okay lang. So, ano nga ba yung napag-usapan natin last episode, Alexa? Kasi alam ko nandun ka eh. Mm. So sa nakaraang episode, World Rivers Day, World Teachers Day, World Rivers Day, napag-usapan natin ang mga anyong tubig na nakapalibot sa atin. Unang-una is ang Nile River. Ayun, the longest river in the world ba? Tama ba, Kuya Hakim? World, yes. Sa Ehipto, di ba po? So, doon no na 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 tackle natin ang mga iba't ibang klase ng mga ilog, mga sapa, mga sapang connected sa dagat, irrigations, lahat-lahat ng mga anyong tubig. At na-tackle din natin o na-discuss din natin ang mga importansya nito hindi lamang para sa ating mga tao, kundi para sa kabuuan, para sa ating mga living organisms and living species. Ayun po. Ayan, maraming salamat, no. Napag-usapan natin yung World Rivers Day. At ngayon naman, no, bago tayo dumako sa next episode, sa parang climax ng episode na to, no. Kung makikita nyo, meron tayong napakagandang panauhin mula po sa Inat Philippines, no. Isa po siya sa mga board members, o tama po ba? Board members ng nasabing organism ng Inat Philippines, no. At para mas makilala po natin siya, no, i-welcome po natin ang ating kasamang panauhin sa araw na ito. Walang iba kundi si Professor Flora Arellano. Ayan. Hello po sa iyo, Miss Flora. Kamusta ka po? And happy Teachers Day po sa iyo. Kamusta ka po? Kamusta ka po as a teacher, as a prof po? Nakamute ka po ata, Miss Flora. Nakamute ka po ata, Miss Flora. Miss Flora, parang nakamute Nakamute ka po. ka po, Miss Flora. Po. Nakamute ka po. Ay, sorry ha, sorry. Ayos. Hindi techie ang iyong kaharap na guro. Pakibalik lang yung tanong kanina. Ang sabi niya ay kung kumusta ako. Ako naman ay nasa mabuting kalagayan at natutuwa ako, kapiling ko kayo. Gusto ko lang linawin na tayo'y magkarugtong ang pusod. Kayo'y mag-aaral, kami naman ang mga facilitator of learning. Pero pareho lang tayong mag-aaral kasi kami nag-aaral din mula sa inyo. Nagbabahagi tayo ng ating talino at kasanayan
para umunlad ng ating edukasyon. Mm-mm. Yun lang po. Naalala ko tuloy yung prophet subject namin is Flora, no, yung the teacher is the facilitator of learning, no, na talagang, tawag nito, napakalaking role ni teacher when it comes po sa, of course, sa learning ng mga bata, no, inside and outside the school. Ayan po, Miss Flora. So, how about pagiging guro niyo po ngayon po? So, can you share us po ng konting background po kung saan po ba kayo currently nagtuturo po ngayon? O, opo, if okay lang po sa inyo. Mahina ang audio. Pakilakas lang. Ayan, mahina. Ayan, okay na po ba, Miss Ayan, Flora? yan. Mm. Ayan, so, pwede mo po ba kaming ma-sharean po about kung kamusta ka po ngayon as a guro po and saan ka pong school ngayon nagtuturo po as of today po, as of now? Oo. Ako yung nagmula sa Politeknikong Universidad ng Pilipinas, isang public university, no? Sabi nga namin, paaralan ng mga mahihirap. Yun. Ang aking tinuturo ay psikolohiya at edukasyon. Mga prinsipyo sa edukasyon at pag-aral. At nasa field din ako ng social science. Hindi lang, kasi kami, nagmo-multiple multiple teaching, no? Pag ang pangangailangan ng guro ay sociology, ang mukha ko ay sociology. Kapag ang pangangailangan ay history, nasa history ako. O kaya arts appreciation, ganun din, or world literature. Kaya varied. Pero ang aking tinapos ay education. Tapos ang aking master's naman ay psikolohiya. At ang akin namang doctoral studies ay educational management. Ayun. Kaya magkakaugnay lang naman, no? At ako yung natutuwa dahil na isa sa practical ko ito sa ating mga samahan, no? At nailalapat natin at marami rin kami natututunan mula sa karanasan ng ating mga nababahaginan ng kaalaman. Kasi hindi naman lahat ng kaalaman ay nasa paaralan. Mas mayaman ang kaalaman mula sa buhay ng ating mamamayan. Di po ba? Po. Ayan po, maraming salamat, Sister. Para magkakaugnay lang ata, no? Talagang, ganun talaga ka-flexible ang isang teacher, no? Mga kabataan sa Kalambag, no? Na, of course, sometimes, kung pwede lang na para tayong last stigma na kung anong subjects yung pwede natin turuan din, go and go. Kasi nga, no, isa rin sa tinuro sa amin din po na once you are in the field of teaching, never say no. Always say yes, no? Because it's part of the challenge din po. So, parang yung mga major ni Miss Flora, yung mga naging masters niya is parang in line din sa sa mga subjects na tinitake ko, major man yan o minor, no? And isang kumbaga, napakapalad namin dahil tinanggap niyo po ang aming pa-unlock po kumbaga aming invitation sa inyo na maging parte ng ganito ng episode ito. At bago diyan, no, tanungin po muna natin, no, gusto nating malaman mula sa ating mga kapwa kabataan, no, kung ano ba yung mga katangian ng guro ang pinaka nakaka-inspired para sa kanila, no, of course bilang isang mag-aaral na rin, no. Alam ko't may mga kanya-kanyang mga guro kayong inidolo kasi nga may katangian sila na talagang nagustuhan niyo ng husto. Ayan, simulan natin kay Alexa kasi parang agree na agree siya, no? Parang agree na agree siya. Sige, go ahead, Alexa. Yes, Take it away. yes naman, super agree talaga. So, ang katangian talaga ng mga guro na aking ikinahahanga ay ang kanilang pagiging hardworking. Gaya na ng sinabi ko kanina, maraming sakripisyo ang ating mga guro. Lalong-lalo na sa kanilang kalusugan. Kasi kahit na nagkakasakit sila, pumapasok pa rin sila, nagtuturo, hindi pa rin nila pinapakita sa atin na mahina sila. So, tumatak sa akin kahit na napakapagod na, hindi pa rin sila nag-give up para sa ating mga kabataan. Ayan po. So, si Ate Hana naman, ano bang katangian ng ating mga guro na
iyong ikinamamangha o nai-inspire ka? So, ayun, para sa akin, hindi lingid sa kaalaman na nakararami na ang guro ang pangalawang magulang natin. So, ayun, sobrang taas no ako sa salitang magulang dahil noong panahon na nag-aaral ako sa Lakas High School, malayo ang aking mga magulang sa tabi ko. Sila yung naging tumayo na pangalawang talagang, hindi lang pangalawa, magulang na talaga. Na kapag, hindi natin sabihin sa kanila na mayroon tayong iniisip o mayroon tayong nararamdaman na masakit para sa atin, pero sila nakikita na nila. And yun yung isa sa katangian ng mga pinaka gustong-gusto ko sa ramdam nila kung ano yung sakit na dinadamdam ng bawat estudyante na tinuturing talaga nila, kinupupok nila bilang anak. Parang kwento nga rin ng aking ama na ang mga guro o tagapagturo ay para rin silang mga ina, hindi lang parang ina sila or ama na nasa isang nest na may inakay. Tinuturuan din nila kung paano lumipad, tinuturuan din nila kung paano, ganun yung cycle na hindi lang sila pangalawa, kundi magulang talaga. Isa sa pagiging magulang talaga, ang pinaka gusto kong katangian talaga ng pagiging guro nila, na hindi, likas na yung magbait, likas na yung mga given na mga ugali. Pero yung pagiging magulang is the number one na tinataas na ako sa kanila. Yun. Ayan, maraming salamat, Hana. So, si Daisy naman kaya? Hello po. Siguro po, para sa akin po, yung kanilang mapagpasensya. Yes. Yung pagiging masigasig, masipag, at mapagmahal po sa kanilang propesyon sa pagtuturo. Kasi po, yung mga guro po na kayang magbigay ng motibasyon, at may malasakit po sa kanilang mga estudyante, ay talagang nagbibigay ng matinding inspirasyon po sa mga estudyante din po nila po. Yun po, Kuya Akim. Ayan, no? So, maraming salamat. So, si Roger naman kaya? Oo. Paano ba to? So ayun, yun, sabi nga katangian ng isang guro na nakapagbibigay daw sa akin ng motivation. Kumbaga ito yung naging tulay or naging bahagi na rin ng buhay ko. Ang masasabi ko lang is halos paras kami ni Hanali na nararamdaman kasi isa din po ako sa estudyante ng Lakas High School. Kumbaga hindi mo talaga makikita sa kanila o mararamdaman yung teacher lang sila kasi gusto nila magturo. Kumbaga yung sabi ni Hanali na yung parang inakay na nasa mababa hanggang sa pataas. Kumbaga simula inakay o simula itlog ka pa lang or hanggang inakay hanggang sa matuto kang lumipad at makahanap ng mga gusto mong kainin ay sila yung guro talaga mismo ang unang-una nagturo kung paano lumipad, kung paano mangarap para sa sarili, para sa buhay, at sila din yung ang tawag doon, ang daming sinasakripisyo para sa mga bata kahit alam nila malakas yung ulan or may lagnat sila. Basta makapagturo sila or makapagbigay din ng ibang pwedeng matutunan ng mga bata, halimbawa ng kung paano maging independent or paano sila maganda ng kanilang mga sitwasyon. Kumbaga, sila din yung pinaka-guidance din mismo nila, lalo na pag may problema yung mga bata sa bahay nila or sa eskwelahan. Kumbaga, sila din yung sumasalo ng problema. Kumbaga, dinadamayan ka nila kahit anong hirap pa yun. Yun lang, Hakim. Ayun, Ikaw no? naman, Hakim. Ikaw naman, ano yung mga bibigay sa'yo? Kasi, tawag doon, sabi mo kanina, parang ako'y nauna nag-FS. Ikaw naman, ano yung nagbibigay sa'yo ng motivasyon? Kumbaga, paano maging, ano sa'yo nagbibigay ng motivasyon na katangian ng isang guro? Actually, nasabi niyo na lahat, no? Parang lahat na sinabi niyo, parang yun na rin, no? So, ayan, no? Ang dami niyo rin palang mga, parang magkakapare-pareha lang. Ayan, so, gusto ko rin naman malaman po, no, mula kay
kay Prof. Laura po. Ano po yung ano po kayo bilang isang guro sa mga mag-aaral niyo po? So, ano yung parang katangian niyo po na gusto niyo pong gawin? Oo. Ano po yung katangian na meron kayo sa mga na nababahagi niyo sa mga estudyante niyo? Siyempre, sa pagpili ko ng aking bokasyon, maliwanag sa akin ang aking dream board, ang aking trajectory na nais ko talagang makapag-impart ng kaalaman sa mga kabataan. Yung kaalaman na apat, no, sa realidad ng buhay. Kaya bilang isang guro, klaro sa akin ang aking panuntunan para makatulong ako sa pagbubukas ng kaalaman ng mga bata. At ito yung pagbubukas ko sa kanila ng pagkilala dun sa kahalagahan ng karapatang pantao at ng usapin ng gender equality in education. At ito ang isa sa mga major frameworks na bit-bit ko kapag ako'y nagtuturo. Kasi madali lang naman magturo ng pagbasa, ng pagsusulat, ng paglikha ng mga bagay. Kaya lang, mahalaga talaga na merong elemento na bahagi ng proseso ng guro ay yung pagbubuo ng critical thinking ng mga bata, ng mga mag-aaral. At dito siyempre, yung pagiging analytical nila, no, para makatulong dun sa pagiging independent learner nila at pagiging self-directed learner. At dito, armado sila ng human rights approach at ng gender equality in education. At ako bilang guro, yung relasyon ko sa mga bata, sa simula pa lang ng pagtuturo ko sa kanila, nililiwanag ko na sa kanila ano ba ang pwede nating pagkasunduan. Kasi hindi lang ako ang may responsibilidad sa ating pag-aaral. Dapat tayong dalawa o tayong lahat dito ay magkakaugnay at tayo rin ang bubuo ng ating plano hanggang matapos ang buong semestre. Kaya dito, isang klarong proseso na pinagdaraanan ng mga namin, no, kasama ang mga mag-aaral, ay yung paglikha ng ano ba ang ating magiging panuntunan o agreement hanggang first semester, hanggang matapos yung semestre. Kaya ito'y isang co-creation process. Hindi ako nagdidikta, kayo kailangan pumasok kayo ng ganitong oras, ganito, kundi nag-evocative, hinahayaan ko rin na magmula sa mga mag-aaral yung mga dapat na sa katuparan ng buong klase. So, participative, no? Katulad ng ginagawa nyo, very participative yung proseso. At dito, inaalaw ko yung espasyo, yung space para sila ay makapag-speak out. Alisin nila yung takot. Sabi ko dito, pare-pareho tayong magkaka-level. Ako'y naturingan lang facilitator nyo at kayo'y mga learners. Pero pareho tayong equal sa loob ng klaseng ito. Kaya walang dapat na manaig, na takot, hiya, no? O nag-aalangan sa sarili, kundi dapat bukas tayo sa isa't isa. Yan yung aking sinasabi sa kanila. At i-exercise natin ang pagiging malaya sa ating pag-iisip at malaya sa ating pag-speak out kung ano yung nasa isip natin. Hindi kayo dapat matakot na may kulang doon sa sinabi nyo o mali ang sinabi nyo. Yan lahat ay ating i-accept sa proseso natin. At kung ako naman ay may pagkakamali o may kulang yung aking sinabi, kayo'y may karapatan at matutuwa ako kapag may mga nag-question
o nag-clarify sa hanin ng mga mag-aaral. Kaya ito'y isang kolektibong proseso ng pagkakatuto at pag-aaral ng bawat isa. At ako'y nag-aaral din mula sa inyo. Hindi usapin ng edad ito, hindi rin usapin ng tinapos ko, kundi ito'y kolektibong pagbabahagi na ng ating mga karanasan. At marami kayong alam na maaring hindi namin alam. At yan yung dapat nating kilalanin sa ngayon. Yun lang. Yun, maraming salamat. Parang hinit mo na aking isang question po, Miss Flora. Super po, kasi usually po kasi, as we can see po, sometimes students are, kumbaga, they're scared to ask qualifications, to clarify something, kasi nga, parang may hesitant sila na baka ganito, ganyan. Kasi yun yung usually talaga, no, po, na nangyayari po, parang in classroom settings. Even mag-approach lang nga po sa teacher is, tawag na ito, parang halos halos hihindian kasi nga nahihiya, gano'n, kasi nga and just like what you have said, parang gusto ko rin na maging gano'n na teacher na kung saan hindi takot si students na mag-approach natin kasi part yun ng rights nila because kaya nga inside the classroom, kailangan talaga si student talaga yung bida kasi nga tayo mga teacher, especially kami future teachers po na mga facilitator of learning po. So, malaga na matutunan namin yung mga ganong mga bagay po, Miss Flora. So, by that po, Miss Flora, so, sa inyo po, paano po yung yung mga natutunan niyo po, pinaka natutunan niyo po mula sa inyong mga student po? Mula sa, Mula sa mga estudyante niyo po. So, ano po yung mga ano po alam yung mo, mga natutunan ko. sa mga students niyo po? Una, ang natutunan ko sa kanila, katulad ng mga sinabi nyo, kailangan talaga yung halaga ng pagiging sensitibo natin sa sitwasyon ng bawat isa sa atin. Biro mo, yung ating mga kamag-aral, pumapasok yan na may bit-bit ng mga problema. No? Kaya siguro, sa loob ng paaralan, hindi ganun sila kasigla, o malayo ang iniisip, o kaya hindi nagpa-participate, o kaya may natutulog, o kaya dinadaan na lang sa pagiging madaldal, no? Pero yun yung isang kailangan i-recognize ng mga kapag kaguruan na kailangan mahalaga yung pagiging sensitibo natin sa sitwasyon ng bawat isa. At syempre dito, may mga na-encounter din ako na ah, mga mababaho, no? Yung pala namamasura. Pero yung ibang mga guro, kapag may mga ganitong kaso, ang mga bata, limbawa, hindi maayos ang pananamit, namamasura, o kaya may amoy, no? Amoy basura, o kaya natutulog sa loob mismo ng klase, ganyan. Hindi, dapat alamin talaga kung ano yung pinaghuhugutan ng ganong obserbasyon. At karamihan sa mga bata sa hirap ng buhay ay may mga gawain, yung sinasabi nating child labor. Sa kagustuhan nila mag-aral, ah, nagdudual or triple ang kanilang ginagawa. No? Yung nagcha-child labor o kaya naman itong mga nasa BPO o kaya nasa McDonald's, Jollibee na talagang pagod, hirap, no? Pero ako ang lagi kong sinasabi sa kanila, huwag kayong titigil sa pag-aaral. Though meron kayong mga hanap buhay na part-time, ang gawin nyo pa ring prioridad ay pag-aaral. Huwag nating sayangin yung panahon at huwag nating sayangin yung na-access nating libreng tuition. Kasi baka later on wala nang libreng tuition. Ayun, no? Hindi natin masabi yon. Ayan. Yun yung aking isang very near sa puso ko, yung pag-alam ng buhay nila. At marami kong natutunan sa kanila, iba't ibang klase. Hindi lang usapin ng yung due to work related, maging sa mga family issues. Kaya ako, hindi lang ako nagsisilbing guro, kundi ako yung nagiging counselor nila. Kapag may mga problema,
Diyan ko sinasagwa after class hours, no? O kaya gusto nila makipag-ugnayan, tumutulong ako sa pagsasaayos ng kanilang problemang personal. Hinahayaan ko magkwento sila kasi syempre dapat sa kanila manggaling yon, hindi yung ako mismo ang mag-aalam sa kanila. Talagang malaya nilang sinasabi yung kanilang mga sitwasyon, lalo na kapag mga family issues to. Ayun. Nakakatulong din ako sa kanila. Kaya nga sabi ko sa kanila, marami akong pwedeng itulong sa inyo. Pare-pareho lang tayo ng problema. Ang hindi ko lang kayang itulong sa inyo, usaping pampinansya. Kasi pare-pareho tayong namumroblema rin sa resources. Pero biro ko lang yon, ha. Hindi ko naman tinutotoo yun. Tinutulungan ko yung mga batang mag-aaral um, na lalo na yung may mga problema sa buhay. Tapos kahit problema sa pang-akademiko, kasi problema ng kahit nasa college na, di ba? Ma-observe mo naman pag nagbasa, hindi nila malaman kung saan sila hihinto, kama o period, dire-diretso. Kahit Tagalog na ang binasa, hindi pa rin nila nauunawaan yung binasa nila. Kapag pinagkwento mo sila kung ano yung pagkakaunawa, hindi nila alam. Kaya yan yung mga reading issues, reading problems na minomonitor namin. At the same time, yung mga may malasakit na guro, kami ay nagtitipon-tipon para tumulong para magkaroon ng reading with comprehension yung mga bata. College level na yan, pero yan pa rin ang problema nila. Ayun, Ayun, Miss Flora, no? This is the first time na medyo naluha ako to sa ang sinabi ni Miss Flora kasi some of it no is medyo relatable sa akin. So ayun, kumbaga it's a normal lang din no na tawag nito yung maging working student, kumbaga ganun. So kayo naman mga kabataan, anong say nyo doon? Kasi nabanggit ko na yung say ko. Sige, ikaw Roger. Ano yung say mo doon sa sinabi ni Miss Flora? Base doon sa kinukwento ni Ma'am Flora, habang kinukwento niya talaga inisip ko yung sitwasyon ng bata, yung sitwasyon ng mga estudyante na kagustuhan nilang mag-aral kahit, yun nga nabanggit ni Ma'am na kahit triple, double na yung trabaho, basta makapag-aral sila. Pero ano pa rin si Ma'am para sabi kanila, wag silang magmigil o wag sa pag-aaral para pati na yung hirap na harap naman na nila ngayon is mababahagi rin nila yung sinabi ni Ma'am sa kanila, wag sila kahit anong huwag matakot mag-aral hanggang libre tuition, tuloy-tuloy lang kahit alam natin mahihirap tayo. At kasi may tawag doon na may yung binanggit kanina na may proseso naman yung pag-aaral natin. Hindi yung basta yung pumasok lang pag-aaralan patsa or humingi lang. Kumbaga, naiintindihan din natin yung desisyon ng magulang natin kasi yun lang yung may pamana nila sa atin. Kumbaga, pag-aaral lang talaga yung kailangan natin para mas iwasan natin yung hirap. Yun lang. Ayan, maraming salamat sa iyo Roger no na talagang medyo alam ko parang na-touch ka rin talaga doon sa sinabi ni Miss Flora na yung parang dual or multiple jobs just to sustain their financial needs and studies no kasi diyan din po ako nanggaling no na nasawakan ko yan when I was in first year college kasi pandemic pa yun knowing na talagang yung down na down talagang economy natin so kailangan mo talagang mag-double kahit para makasurvive. So, dahil po dyan, Miss Flora, no? So, pwede po ba naming malaman mula po sa inyo kung ano nga ba yung mga hamon po na hinaharap ng mga guro at paano ito makaka-apekto po sa inyo po? Yung mga hamon na hinaharap ng mga guro, katulad nga kahapon, yung sa World Teachers Day, syempre, ang isang hamon na lumitaw, doon sa pagtitipon-tipon ng mga guro. Paano natin
i-challenge ang government or i-engage ang gobyerno para matugunan yung pagtutuwid ng implementasyon ng Magna Carta for Teachers. Kasi kung madidinig nyo o mababasa nyo sa mga pahayag, sa mga dyaryo, may career progression na naisabatas, merong or tranches ng salaries, merong mga medical benefits, no, etc. etc. Pero yung mga yan ay nakapaloob talaga sa Magna Carta. Ang challenge namin sa kapwa kaguruan din at sa Department of Education ay harapin natin to ng magkatulong, no? Yung magkatuwang na buuin yung roadmap ng Magna Carta for Public School Teachers. Ang ibig sabihin lamang nito ay kung may mga ilang mga probisyon dito na kailangan ng baguhin, magkaroon ng pag-uusap ang Department of Education na kinatawan ng gobyerno at ng mga kaguruan para isettle itong mga ito. Hindi yung laging sumisigaw ka sa labas at humihingi ng sahod, kundi dinidetermine mo sa iyong special law, dahil batas na kung paano mo isasakatuparan yung nilalaman ng probisyon na pinagkasunduan. At ito'y isang malaking hamon para doon sa pag-angat ng well-being ng mga guro. Hindi lang sa usapin ng well-being, kundi pati yung mga rights, no, and status nila as teachers. Yan yung isang hamon, no? Ang pangalawa, syempre, hindi naman kami purely well-being lang ng well-being, pero very crucial ang well-being ng guro to ensure yung quality teachers, di ba? Kung may namumroblema yung mga guro sa kanilang pang-ekonomiya, siyempre naghahanap yan ng ibang mga ibang gawain, nagsa-sideline, mga ganyan, para makapag-focus talaga ang mga guro. Harapin talaga yung usaping well-being para ma-ensure yung kanilang quality and quality teaching sa ating mga kabataan. Tapos ang isang malaking nakaatang na hamon sa amin, dahil kami mga passionate na guro, may passion na ma-improve talagang educational system. At hindi mula pa sa pool ng nag-aaral kami sa kolehiyo, ay ito na yung mga problemang hinaharap ng edukasyon. Yung miseducation of the Filipinos, yan yung isang hamon sa kaguruan, no? Kung paano kami makakatulong, no, para sa sasaayos, pagrereforma at yung change mismo sa curriculum, sa direksyon ng education system natin na sinasabi natin miseducated ang mga Pilipinos. Bakit? Bakit may mga ganitong problema? Lagi na lamang lumilitaw ito taon-taon. Mababa ang kanilang pagbabasa na may pag-unawa, hindi talaga nakakaunawa ang karamihan sa ating mga mag-aaral. Kaya kung may mga examinations na pinalalahok ang mga kabataan, halimbawa yun sa PISA, lagi nasa kulela tayo. Ngayon, yun yung nais nating i-address. Ayusin natin yung basic education development program natin, no? Actually, meron namang mga papeles na diyan, dokumento na pwedeng tuntungan ng pagsasaayos talaga ng education system, pero kailangan talaga yung political will to implement it, and at the same time magkaroon ng more trainings, no, retraining ng mga guro para talaga qualified, equip ang mga guro, lalo na sa ngayon na pumapasok ang digitalization sa edukasyon. Kailangan talaga equip ang mga teachers. Actually, yung digitalization
welcome yan eh. Pero hindi dapat maisantabi yung content ng edukasyon. Hindi puro digital learning, no? Pero ang digital learning pwedeng makatulong sa pag-facilitate. Pero ang punto dito, kailangan klaro yung content and processes ng educational curriculum natin. At dito, ang isa pa, mahalagang dahil trifocalized tayo, no? Na iba ang basic education, DepEd, CHED, higher education, TESDA, ang BOCTEC. Ngayon, kailangan talaga magkaroon ng synchronization itong tatlong sectors na ito para tiyakin natin yung direksyon ng ating education system ay nasa ayos at sumasalamin sa needs ng mga mag-aaral at ng ating lipunan. Kasi ang edukasyon ay nakakabit sa pagprogreso rin ng lipunan. Yun yung isa natin dapat alamin. Kaya dapat nating i-recognize, hindi pwedeng aral-aral na hindi nakakabit sa pag-unlad ng society. Ayun. Kaya yan yung isang napakalaking hamon din sa amin. Kaya ang init, no, ang mga guro na nasa ilalim ng init ay nakikipagtuwang sa Departamento ng Edukasyon at sa iba pa, sa CHED, no, para pagtulungan talaga yung pagsasaayos ng ating educational system. Yun lang. At siyempre, hindi ko sinasabing sa panahon namin ay makakamit natin yung katubusan ng pagsasaayos ng education system. Kaya nasa mga kamay nyo na yan, kabataan. Kuya Akim, nakamute ka po. Ay, sorry, nakamute pala ako. Sorry, Alex. Si Daisy, no? Palagi mo ba, Daisy, no? Ano pa yung masastay mo doon sa binanggit ni, ay, si Daisy yan. Ano pa yung masastay mo doon sa binanggit ni Miss Flora na ano, yung tungkol sa yung mga hamon na kinakaharap ngayon ng mga guro o sa kasalukuyan. At saka yung, ano yung mga natutunan nila, no, sa kanilang, of course, sa kanilang mga estudyante as well. Daisy? Wait lang po. Pakiulit po Kuya Kim kasi hindi po masyado clear po. Ayan na yan, clear na ba? Daisy, clear na Opo. ba? Ayun, so, Opo. para basahin na ba sa same mo doon sa binanggit niya ni Miss Flora na yung mga nakakatulong o yung mga natutunan niya sa mga estudyante niya, no? Clear na ba, Yung Daisy? mga, Mm-mm. opo, clear po. Wait lang. Medyo mahina po kasi yung ano. Wait lang. Okay. Sige, go ahead. Agree po ako sa sinabi po ni Miss Flora po yung mga sinabi niya po mga hamon na kinakaharap po ng mga guro kagaya po niya. Kasi po totoo naman po kasi nakakaapekto din po kasi yung mga hamon na hinaharap nila sa pagtuturo din po nila kagaya po ng sinabi niya po na yung sa sahod, yung mga dagdag ko lang po yung sa mababang sahod po na kinakaharap nila, yung mga kakulangan po ng resources. At minsan po, yung pagkakaroon po ng mabigat na workload po ng mga guro po natin, yung mga hamon din po yun. Yung mga hamon po ito ay nakakaapekto din po sa ating mga estudyante dahil nakikita po natin yung kanilang sakripisyo at pagsisikap upang magbigay ng dekalidad na edukasyon po sa atin sa kabila po ng mga pagsubok o mga hamon na kinakaharap po ng ating mga guro po. Mm-mm. Yun. Ayan, thank you so much, no? Kasi kanina po, Miss Flora, yung mention kanina po yung tungkol sa digital learning po, no? Para mas malaman po ng ating mga manonood, ano po ba yung gamit po ng digital learning at ano po ito pagdating sa education po? Ngayon kasi ang trust talaga yung digital learning, no? Digitalization of education. Merong artificial intelligence na naririnig siguro kayo. Tapos yung iba't iba pang modes, no, ng learning modalities. Ngayon, sa atin, ako personally, no, okay naman ako na ma-improve natin yung mga teknolohiya natin, no? Pero yung teknolohiya natin dapat hindi isakripisyo
yung usapin ng content, no? Yung educational content ng ating mga curriculum. Dapat andyan pa rin yung usapin ng yung ating pagre-recognize ng kahalagahan, pagbavalue ng historical experience natin, at hindi yung historical experience na nasa framework lang ng Western perspective. Mahalaga meron tayong pagkilala sa tunay na kasaysayan ng bayan. Tapos pangalawa, syempre sa digitalization, totoo makakatulong ng technology, no? Pero dapat tingnan din natin yung possibility na magkaroon din ng inequality sa accessing ng digital technology. Lalo na yung mga areas na hindi naman inaabot, no, ng komunikasyon, ng teknolohiya, yung mga remote areas, lalo na yung mga mahihirap na lugar natin. At syempre, kung usapin ng digital technology, ang makaka-access talaga dyan fully ay yung may mga kapasidad, no? Lalo na yung mga nasa pribado. Hindi naman lahat ng pribado, pero ang punto dyan, yung may mga access, no, sa resources para magamit nila talaga ito sa pagpapaunlad ng sistema o proseso ng edukasyon. Pero sa public school system, mahalagang i-consider ito, no, na hindi dapat masacrifice yung content. Okay na meron tayong mga ganitong teknolohiya, no, through digital technology, pero hindi dapat masacrifice yung diversity ng kultura natin, yung character building, yung educational content, etc. Gusto ko lang ditong gusto ko lang din i-consider natin yung do sa digitalization, kailangan din meron din tayong pagre-regulate, no? Hindi pwedeng all out kasi ang edukasyon ay isang very profitable industry, no? Tingnan nyo, ang daming mga nagtayo ang mga schools ngayon, no? Talagang magandang negosyo. Yun hindi naman yan yung ating purpose, no? Sa edukasyon. Pero tingnan natin at mag-obserba tayo bilang kabataan yung pagpasok ngayon ng mga foreign investors sa edukasyon na nagpo-promote ng mga ganitong technological advances. Siyempre, hindi naman sila magpo-promote kung wala silang profit motivation issue. Kaya yan yung mga bantayan lang natin. Kasi kapag ano ba ito? Pag na apakan na tayo ng mga ganitong hindi ko masabi sa yung intrusion ng mga foreign investments sa edukasyon, yan yung ating bantayan dahil it will lead to commercialization of education. Pag sinabi natin commercialization, baka lalong hindi maging open sa accessibility ang paglahok ng mga kabataan sa pag-aaral. Yun yung isang gusto kong bantayan natin, no? At ito rin ang sinasabi namin sa DepEd o kaya sa ibang sektor ng edukasyon na hindi dapat mamayani yung framework lang ng mga foreign investors sa usapin ng digital technology. Halimbawa, yung artificial intelligence. Maganda rin pag-aralan nyo yan, mga kabataan. Kasi last Saturday, yan yung aming topic sa webinar ng mga teachers. May isang pwede ma-facilitate, no? Pero dapat natin pag-aralan sa hanay din ng mga mag-aaral, baka makapag-create dito ng over-dependency sa AI, sa artificial intelligence. Di ba si GPT ba yun? Chat si GPT. Ako nga, pag nagko-correct ako ng papers, pare-pareho sagot nila. Yung pala, iisa lang yung pinagkukunan nila. Kaya, imbis na de-develop yung critical mind, yung critical thinking nila,
hindi na-encourage, no, yung kanilang perseverance sa kanilang pag-aaral. Kahit din siguro sa amin, sa aming mga guro, para ma-facilitate lang yung aming pagtuturo, pwede ring sino-shortcut din namin yung proseso, pero hindi dapat ganon. Maraming may bentahe, marami ring disbentahe. Yun ang ating pag-aralan din. Siguro magandang isang topic niyan. Ano ba ang implikasyon ng AI sa edukasyon? O ano bang alam na ng mga kabataan sa AI? Ayun, no, maganda yan, Miss Flora, na pwede niyong na-suggest sa amin. So, iti-take note po namin yan since nandiyan naman si Daryl po nakikinig. Ayan. So, maraming salamat po, Miss Flora. So, alam ko nabanggit nun kanina yung yung connection na ni digitalization, yung pagkakaroon ng high-tech when it comes sa learning natin. Pagdating sa mga cultures natin, no, na minsan ay, of course, na overpower nito mga digitalization, ganun. So, alam ko si Hannah may comment si Hannah dito, no, kasi si Hannah po kasi is galing po siya from Lakas po, no? Lakas, Zambales. So, Hannah, ano yung masasabi mo doon sa binanggit ni Miss Flora tungkol doon? Agree ka ba doon? Yes po, sobrang agree. Kasi marami na talagang pagbabago. Hindi katulad noon. Naalala ko po yung sinabi ng magulang ko noon na noong panahon namin wala namang cellphone, wala namang ganito, wala namang ganong computer. Parang kahit na minsan na isasagot ko rin na panahon nyo yun, pero nandun pa rin po yung parang instinct na totoo rin naman po kasi noon wala talagang and maayos talaga. Pero ngayon habang mas nagiging ano, active ang mga estudyante at saka ang mga kabataan ay na yan yung sarili nilang kaalaman. Mas inaasa na nila doon sa kaalaman ng iba or ng AI madalas. Kasi sa naman po, yun lang naman po siguro pagdating po sa Lakas High School, hindi man ganun ka-prospered yung school namin pagdating sa mga ganun or pagdating sa mga computers or at least may marami pa rin naman po kami dahil meron naman kami mga subject na ganun at least at the same time. Pero isa siguro po sa nakakatuwa na ma-share ko is yung mas nagagamit namin yung sarili naming kaalaman na hindi namin inaasa doon sa mga sa online, hindi namin naiasa sa lahat doon sa na ilalabas namin kung ano ba yung alam ng utak namin at kung ano yung meron kami. Yun yung pinaka yung parang positive po na outcome sa amin sa Lakas High School noon. At saka nakaka-knowledgeable kasi pagdating naman sa labas po ng bawat estudyante galing Lakas is bago man yung mga bagay na natututunan nila sa labas, pero at the same time nagiging kalakasan naman ng mga estudyante sa Lakas is yung marami silang nalalaman pa rin. At least kumbaga yung tatanggap tapos matututo tatanggap tapos parang yung cycle lang po is pabalik-balik lang. Ikot-ikot lang rin po. Siguro yun talaga yung doon po sa sinabi malaking bagay po yan sa AI, sa online systems, mga ganyan. Kasi para hindi lang mabantayan din talaga po. Kasi marami talaga ang kabataan, hindi na lingid sa alam ng nakararami, ang nalululun sa gadgets, sa mga bad influence sa online na hindi na nababantayan. So maganda pa rin po yung yung kaisipan na mabantayan yung bawat estudyante kasi sa generation na po kami nasa generation na lahat is bago na. Hindi na siya katulad noon, iba na yung panibago ngayon. So, ayun Kuya Akin, yun yung maganda talaga akin may Flora po.
Ayan, maraming salamat sa iyo, Hana. No, napakaganda naman ng iyong i-share. So, ayun naman din, nabanggit natin yung mga hamon. So, ano naman kayong mga hakbang po, Miss Flora po, na maaari nating gawin po, Miss Flora, para po mas mapahalagahan po ang ating mga guro sa ating lipunan? Ano po yung mga hakbang na pwede nating gawin? Oo. Una muna, may gusto lang akong i-share na quotation sa inyo. No? Bali ito isa sa mga kasama rin namin sa aming samahan, ano? Ang sabi niya, ang mga mayayaman daw, no? ah pwede nilang ipas ang kanilang mga salapi, ang kanilang kayamanan sa kanilang mga anak, di ba? Pwede rin nilang ipasa yung mga lupa, no? Lupain sa kanilang mga anak. Pwede rin nilang ipasa yung kanilang mga titulo na dala-dala nila. But, sabi niya gano'n, there is only one gift that we can give to our children, and that is good education. Yan yung sabi niya. Na hindi matatawaran ng salapi, hindi matatawaran ng material, kundi ito ang best gift na pwede nating ialay sa ating mga anak. Ang isang good education. Ayan. Tapos, sabi rin niya, ito rin ang basis, ano? Ito rin ang basis para sa hope ng mga bata that they will live better lives, that they may be able to move to a job, no, to a decent job, to a position within their country and within their society that is different and better than the one they enjoy. Ayan. Kaya ang laki talaga ng impact ng edukasyon sa buhay ng kabataan at mamamayan. Lagi kong sinasabi kasi na hindi natin dapat paghiwalayin ang edukasyon, no, sa lipunan. Ang edukasyon sa pang-ekonomiya, sa ekonomiya ng bayan, sa politika ng bayan, sa socio-cultural development ng ating lipunan. Lahat ng ito kasi ay magkakaugnay at dito nakakonteksto ang lahat ng mga areas na yan sa usapin ng edukasyon. Kaya napakahalaga ng papel ng guro, no? Doon sa sinasabi nga natin, yung role niya sa transformation ng ating lipunan, transformation ng ating sambayanan, at syempre ng ating buong lipunan. Di ba? Naniniwala ba kayo doon? For me po, yes naman po, no, kasi it's very evident po, Miss Flora, that tawag nito na talaga si teacher na yung role talaga ni teacher, no, is very ano po talaga when it comes to nakalang talaga siyang i-connect from economy, from socio-cultural, and from history as well, no, kasi nga 'di ba po, of course kasaysayan, no, talaga napakayaman natin sa kasaysayan at kumbaga wala tayong pagkakakilanlan kung hindi dahil sa ating kasaysayan, no. So, gusto rin po naming malaman sa'yo, Miss Flora po, no, kasi nga since nabanggit niyo po yun, dahil po ba dun is mako-consider po ba na si teacher po ay ang noblest profession among all? Kasi kahit saan po natin tingnan, no, even if we search it to Google, is the noblest profession po is teacher. Alam kong ni-research na rin po ito nila Alexa na mga kabataan. So, when it comes sa inyo po, ano po yung opinion niyo po patungkol po doon? Sa akin talaga, ang teaching, ang pagiging guro, ang isa sa pinaka-noble profession. Dahil you impart knowledge, you change lives of people, and then you improve their quality of life through education. At very crucial dito ang guro. Kaya nga ang guro talagang may impact, no, sa buhay ng mga kabataang kanyang nilinang, no, ng kaalaman at kasanayan sa puso at diwa na itatranslate nila ang mga kaalamang ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Alam nyo ba, pag naglalakad ako sa koridor ng campus, nadidinig ko kapag ang mga kabataan, siguro experience nyo rin to ha, kapag ang mga kabataan nagtitipon-tipon at nagkukwento,
at maraming criticism sa isang guro, ano, pinagkukwentuhan nila, di ba? Pero kapag ang guro naman nila ay, lalo na yung mga striktong guro, talagang yan, terror yan, sasabihin niya. Pero, siyempre, hindi dapat ganun ang spirit din ng, ng mga bata, no? Kaya, ang parang point ko lang, kaya ko lang sinabi sa inyo, ah, ang guro ay merong meron siyang mahalagang tungkulin. Sabi niyo nga pangalawang magulang ng natin ang mga guro yung sa paglilinang ng kanilang values sa buhay, no? At siyempre kapag maliwanag yung character building ng mga bata, kahit saan mo yan dalhin ay may impact yan sa buhay nila. At yan yung isang sinisiguro ko sa inyo na ang ating mga guro ay very passionate sa pag-impart ng ganyang values sa ating mga mag-aaral. Siyempre may mga kakulangan din kami bilang guro, pero hindi namin sinasabi na hindi kami magbabago, hindi magre-rectify. Kaya nga may samahan kami para magkatulungan at lumawak din ang malay. Pag sinabi ko kasing malay, yung diwa, yung consciousness nila para maging socially aware sila sa mga nagaganap ngayon sa lipunan at yung tungkulin nila para mag-adapt sa ganitong konteksto ng ating edukasyon at higit sa lahat yung pagbabahagi ng ganitong passion din at ganitong mga pag-uugali sa ating mga mag-aaral. Yun lang yung nais kong ibahagi sa inyo at alam ko yung seeds of enlightenment na mahalaga ay bit-bit yan ng mga guro na kanilang pinupunla sa iba't ibang minds ng kanilang mga mag-aaral. Ayan, no? Maraming salamat. No? Talagang napaka-fruitful naman po ng ibinigay niyo po sa amin na message po, no? Na patungkol sa noblest profession and we'll agree on that po kapag ganon. Dahil po doon ay mas lalo po namin na-appreciate yung mga teachers po namin and soon is ma-appreciate as future teacher, ma-appreciate din po kami ng mga future students po namin. So, dahil po dyan, ano po yung gusto ninyong ano po yung aral o mensahe po na gusto ninyong pagkatapos po, pinakamalagang aral po na nais ninyong baunin, na nais mong baunin ng inyong mga estudyante paglabas nila sa paaralan? Ano po yung mga lessons na, kahit moral man yan, ano po ba yan na lessons po na pwedeng baunin po ng mga bata paglabas ng school? Sa paglabas sa paaralan, napakahalaga para sa atin, para sa inyo, na kung ano man yung mga natutunan natin sa paaralan ay maging realidad ito pagdating sa ating buhay. Huwag tayong huminto sa pag-aaral. Sabi nga natin, ang pag-aaral ay isang lifelong education, lifelong learning. At nag-iiba-iba ang stages of development natin habang tayo'y lumalahok sa ating buhay, sa ating life journey, and at the same time, kapag nag-aging na rin tayo, nag-iiba ang mga experiences na tinataglay natin. Kaya huwag tayong huminto, patuloy tayong makipag-ugnayan sa ating mga kasamang kabataan para lumawak ang ating hanay na nagmumulat katulad ng ginagawa ng Kalambag. Malaki ang naiambag nyo sa kamalayan ng mga kabataan. At pangako ko lang sa inyo, iimbitahan ko yung aking mga mag-aaral na lumahok sa pakikinig ng Kalambag. Okay. Okay, sige, salamat. Ayan, maraming salamat po, Ms. Chorla. At dahil dyan, it's your time na po, mga kapakong kabataan. Ano naman yung gusto niyong ibigay na mensahe sa ating mga guro ngayong araw, ngayong World Teachers Day? Kasi alam kong talaga excited kayo na bumati dito. So, ayan, unahin ko si Alexa kasi parang nagtitimpi na to. Alexa, oo. So, ang tanging mensahe ko lamang sa ating mga guro, mapa sa eskwelahan man yan, sa bahay, o kahit saan, is ang salamat. Salamat talaga.
pasasalamat sa lahat ng knowledge na inyong ibinigay o inihandog na alam ko talaga pong hindi ito sa pilitan. Ramdam na ramdam ko po na ito ang inyong passion, ang pagtuturo ang nagsisilbing pundasyon ng ating lipunan. Kaya salamat po sa pagtiyatsaga, sa lahat ng sakripisyo, at salamat din po sa inyong pagkamasiyahin, lalo na in terms sa pagiging in terms sa pagtuturo sa loob ng silid. So, ayun po. Ayan, thank you, Alexa. Si Ate Daisy naman. Okay. Sa ating mga guro po dyan, buong puso po akong nagpapasalamat sa lahat. Kayo po ay isa sa aming naging inspirasyon at kaagapay sa bawat hakbang ng aming pag-aaral. Sa bawat hamon na inyong hinaharap, kayo po ay nagtulak sa amin upang magpursige at abutin po ang mga pangarap at mga nilanais po namin sa buhay. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa ating mga guro po dyan at sa inyo rin po, Miss Flora. Thank you po. Ayan, So, thank yun you naman so po. much. So, Ikaw, Hannah. ayun, nagpapasalamat ako sa hindi lang sa guro ng mga kakilala ko, kundi sa lahat ng mga guro, pati na rin dun sa mga tao na hindi man salitang edukado pero nagturo pa rin sa akin na mag-bloom, maging hagdan. Pero yun na nga, dahil World Teachers Day ngayon, thank you very much. Lalo na dun sa mga guro namin na naging hagdan upang marating namin kung nasaan kami ngayon. Lalo na dun sa mga guro na hindi man ako naging ganun kabuti or ganun ka estudyante or hindi man ako naging mabait talaga noon, pero yung puso ko, yung heart ko, yung ko talaga is nangangako ako sa kanila na yung success ko ay magiging success din nila or magiging success rin ng bawat isa. Lalo na dun sa mga taong tumulong talaga sa akin. Nagpapasalamat ako ng maraming sa kabaitan, sa pagiging pangalawang magulang ko na rin. Yun, sa lahat ng kilala ko man or hindi. Pero naging hagdan patungo. Isa naging inspirasyon ko, isa kayo sa naging dahilan. Hindi lang para sa buhay, kundi para rin lumaban sa mga struggles na darating pa sa atin. Ayun. Maraming salamat po and happy Teachers Day sa lahat ng teachers sa buong mundo. Yun, back to you, Kuya Aki. Ayan, sige, ikaw naman, Roger, no? May mensahe ka ba sa ating mga guro, no? Ayun, una-una kay Madam Flora, thank you po sa mensahe at sa mga kaalaman na amin pang naidagdag sa aming coconut shell or tinatawag naming kaisipan. Sa lahat po ng mga guro sa buong mundo at lalong-lalo na po sa mga guro na nanonood or sumusubaybay sa aming bawat episode. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pagsubaybay, lalong-lalo na po sa mga tumutulong pa sa mga iba't ibang school or mga batang gusto pang matuto sa kanilang gustong matutunan. Maraming salamat po sa mga sakripisyo at patuloy lang po ang pagtuturo ninyo para sa pagbibigay ng magandang kinabukasan ng mga bata at kabataan. Yun lamang po. Maraming salamat po at thank you. Ayan, no? Maraming salamat din sa Roger sa inyong lahat, no? Kay Miss Flora po, Happy World Teachers Day din po sa inyo. And of course, no, bago po ang lahat, I just want to say, I just want to use this opportunity also to send a condolence po, no, to our
of course, former grade 9 teachers po ng Malawang National High School po, si Miss Marie Ann Dulay. Ayan po, condolence po to the family and of course, to Miss Maan, you may rest in peace po. And of course, pangtingkalam po yan. And of course, sa lahat ng mga teachers po ayun, no? So, maraming salamat po sa lahat ng inyong sakripisyo at at tawag nito, oras na inilaan para po sa aming mga mag-aaral po. Para po sa paglalahat ng ating napag-usapan po ngayon ay marami po tayong napag-usapan kung ano man po yung role mga hamon at yung of course yung tungkol sa digitalization na-highlight ni Miss Flora kanina at paano natin no maximize itong digitalization na hindi tayo natatapakan no at saka yung tungkol dun sa mga foreign investments po tungkol sa edukasyon na nagagamit as opportunity para pagkakitaan. At marami pa pong napag-usapan po ngayong araw na ito. At kaya kung gusto po ninyong balikan ang episode na ito, maaari po ninyong panoorin ito sa official Facebook page po ng Kalambag at maging ng Init Philippines. At mamaya rin pong gabi po, 7 to 8 p.m. po yan no, nariyan din po. Ang Senior City no, is a lifelong learning. Yung sinabi po kanina ni Miss Flora. Ayan, panoorin niyo po mamaya, no? 7 to 8 p.m. po yan. Kung sinasabi natin inclusive o inclusive society, no? Na hinahangad ng karamihan na siyang dapat na ay present sa ating lipunan, no? Para mas matutunan pa natin iyan. Nariyan po ang inclusion or inclusion na every Wednesday po yan. Philippines po kung gusto niyo pong sumali o abangan po ang ilan mga events at activities po ng Init Philippines, paki-like, share, and follow din po ng official Facebook page po nila na Init Philippines at maging po ng Kalambag. Ayan po, muli po, no, sa ating mga kapwa mag-aaral, no, mahalaga na ating matutunan paano mahalin at pahalaga ng ating mga guro. Kaya nga sabi natin kanina no, ni Miss Flora, no, the teachers are the noblest profession. Kung makikita natin, no, walang engineers day, walang doctors day, walang ano bang mga other professions day, only teachers day lang. Dahil nga wala ang ibang profession na yan kung wala ang teacher, no, just like what Ma'am Flora said. At muli po, ako po ang inyong lingkod po, no, ako po si Akim, no, ang inyong Kuya Kimi. Kasama po natin, of course, ang napakagandang si Miss Flora. Kaway po kayo, Miss Flora. Ayan, si Miss Flora, nandiyan po si Tracy, Hannah, Alexa, and of course si Roger, no, na talagang hindi na inabot. Kaway-kaway po tayo dyan. Muli po, at ito ang Kalambag. Yes. Ayan po, see you next week and God bless us all. Okay. Wait lang po, Miss Maraming Flora. salamat.